Kamusta, water signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dinedenay mo sa sitwasyon o kaya sa buhay mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Para sa mga bagong viewers, kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka timeless at guide reading lamang po ito. Ang mga cards ay The Chariot, Ace of Cups, Four of Pentacles. Itong dinedenay mo na sitwasyon ay pinapakita sa mga cards na matagumpay ka. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Hindi lahat nakakaalam ng tagumpay na meron ka. Sineselebrate mo ito na mag-isa or iilan lang ang may alam. Matagumpay sa career, sa financial o kaya sa pag-aaral. Pinapakita yung determinasyon mo sa lahat ng mga bagay na sinisimulan mo, kaya maganda rin yung balik sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, kung ano man ang opinion ng iba, opinion lang nila yon. Pwede mong pakinggan pero hindi mo dapat gawin. Hindi naman masama yung ginagawa mo tsaka gusto mo naman yung trabaho mo or negosyo. At dalawang cards na nagsasabi na mas marami pang darating na swerte sa iyo. May posibilidad na ma-promote ka o kaya makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Ang ilan sa inyo, iiwan mo na yung trabaho mo dahil sa hindi ka masaya. At ang iba naman ay sinusubukan mong mabago naman yung interest mo sa career or negosyo. Ang ilang single naman, tiwala ka na ready ka na para ma-in love. Pero, nung kasama mo na yung person, nag-flashback lahat ng nakaraan. Hindi ka pa pala ready. Itong deeply ay pinapaunawa sa iyo na suriin mong maigi yung relasyon na gusto mong magkaroon. At base sa card na ito ay abot tanaw mo na ang tagumpay. Dahil na rin sa ang ilan sa inyo, alam mo kung ano yung gusto mong gawin or purpose sa buhay. Ipinapahiwatig din ng card na ito na merong happiness, kaalaman, at saka personal power. Itong clarity naman ay nakadalawang card ka na kailangan mong pag-isipang maigi yung sitwasyon na kinakaharap. Mas maigi na mag-isip ng positive para magkaroon ka ng kaliwanagan sa kaisipan. Alamin natin kung ano yung 6 na zodiac na nangunguna sa reading na ito, pero babanggitin ko pa rin yung ibang zodiac sign. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, meron ka ng karelasyon pero hindi mo binubuhos lahat ng pagmamahal mo sa kanya. Pisces, ito yung pinakauna. Kukuha pa tayo ng 3. Leo. At ang pangatlo ay Cancer. Ituloy ko na guys para sa mga nasa relationship. Kung hindi mo maibigay yung pagmamahal mo sa person, kailangan mo munang unahin na mahalin yung sarili mo. At saka ang ilan sa inyo, matatag yung relasyon nyo ng person mo. Kaya hindi mo kailangan alalahanin. Kaya nasabing ganon kasi ang ilan sa inyo, may problema man, nare-resolbahan nyo ng person mo. Yung wala na bang hinanakit. Ang ilan naman sa inyo, ito yung tingin mo sa person mo na dinedenay niya, na yung weakness niya ay yung pagiging seloso or selosa.
Ace of Wands, Eight of Wands, at the Hermit. Ito yung mga cards para sa ano ang importante. Ang ilan sa inyo, nagkakaroon ng kalungkutan kasi hinahanap mo kung ano ba talaga yung meaning ng buhay mo at saka gusto mo magkaroon ng enlightenment. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na may biglaang changes sa buhay mo, na may bagong idea, oportunidad, at saka growth. Mangyayari yung minamanifest mo na goal at saka vision sa buhay na mas maaga kaysa sa inaasahan mo, kaya huwag kang malungkot. Sa financial naman, dalawang cards ang good sign na magkakaroon ng biyaya, stability, at saka yung kasaganaan. May posibilidad din na ang ilan sa inyo nag-loan ka or medyo dumami na yung kita mo kaysa sa dati. Ito na yung reward na makakamit mo dahil sa effort na ginawa mo sa career o kaya sa negosyo. At saka ang ilan sa inyo, nakahanap ka ng trabaho ng mas maganda pa yung kita kaysa sa dati mong trabaho. Sa mga single naman, yung person na nagugustuhan mo ay gusto ka rin niya. Pero sa ngayon, hindi pa niya pinapahalata. At saka nakikita ng potential person na gusto mo talagang maging kayo na. Pero para sa kanya, gusto niya munang medyo patagalin yung pagkilala. At dalawang cards na nagsasabi na magiging happy at matatag ang bubuin yung relasyon. Alamin muna natin itong mystical card, Enlightenment. Pinapahiwatig ng card na ito na mas binibigyan mo ng halaga yung kapayapaan. Naiisip mo rin yung kahalagahan ng mga taong nakikilala mo sa bawat chapter ng buhay mo. Itong true love naman ay sign na nakilala mo na or makikilala mo yung taong nakatadhana sa iyo. Na kahit may distansya sa kakoneksyon mo or karelasyon ay walang nagbabago. Sa mga nasa relationship, nakatatlong cards ka na merong person na gustong mag-propose or yung mas maging malalim ang koneksyon ng relationship. Ang ilan naman na nasa relationship, nag-propose ang person mo na gusto niya nang magpakasal kayo. Kaya lang, pinag-iisipan mo pa ito. Ito yung pang-apat na card, Aquarius. Para sa zodiac sign mo or zodiac sign ng person mo. Capricorn. At saka nga pala, yung natitirang 6 na cards na zodiac ay babanggitin ko pa rin. Sagittarius. Ituloy ko na guys para sa mga nasa relationship na pinag-iisipan mo yung proposal ng person mo. Naka-oo ka man sa kanya or hindi. Ang ilan sa inyo, sure ka sa feelings mo para sa person mo, pero nakikiramdam ka pa rin sa kung ano pa yung pwedeng mangyari bago yung kasal. Pero tama yung ginagawa mo na pinag-iisipan mong mabuti kasi ito yung magdadala sa'yo sa tamang direksyon. Ito naman yung mga cards mo para sa advice ng spirit guide mo. Two of Wands, the Devil, at Two of Cups in reverse. Ang advice ng spirit guide mo na mas maigi na gamitin mo yung isip mo sa pagkakaroon ng desisyon dahil marami kang choices. At saka, itanong mo din sa sarili mo kung kaya mo ba yung good at bad side ng person na makakarelasyon mo or makakasama habang buhay.
At sa anumang desisyon na gagawin, hindi importante kung ano yung iisipin ng iba o sasabihin ng iba. Mas importante yung nararamdaman mo at saka naiisip. At dahil sa ganitong sitwasyon, makikita mo kung anong ugali meron ang person mo kapag nagkaroon kayo ng matinding problema. Communication ang kailangan at hindi yung kung ano-ano yung sasabihin. Na pagsisisihan sa huli, bakit nasabi? Ang ilan sa inyo sa kalusugan, hindi mo talaga alam kung ano yung dahilan bakit meron kang sakit. At kung hindi ka satisfied sa treatment mo, pwede naman magkaroon ng second opinion or magpatingin sa ibang hospital or clinic. Lalo na't ang ilan sa inyo kapag meron kang problem, nag-overthink ka, overdrinking, overeating, yung nakakasama sa kalusugan mo. Pero malalagpasan mo ito, makaka-recover ka, at saka babalansihin mo na yung buhay mo. Para sa ilang single, merong potential person na magkakagusto sa iyo, pero hindi nagpapatuloy yung pagbibigay niya ng interes. At warning sign na iyon, na hindi naman talaga magseseryoso yung person or hindi magtatagal ang relasyon niyo. Para maiwasan na hindi ka masaktan, kilalaning maigi yung potential person. Universe. Ang pinapahiwatig nito ay gagabayan ka ng universe sa bawat chapter ng buhay mo at saka desisyon. At para naman sa mga nasa relationship, ito muna alamin natin guys. Love. Ano ba ang definition mo sa love? Kung ano yung definition mo, yun dapat yung hinahanap mo. Yun bang love na ipaparamdam sa'yo at saka hindi nagbabago? Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, meron kang natuklasan sa person mo na meron siyang cheating issue sa nakaraan o nagpapatuloy pa rin ngayon. Ito yung next na zodiac, Libra. Virgo. At ang pangsyam ay Aries. Ituloy ko na guys para sa cheating na issue. Kailangan yung magkaroon ng honest na pag-uusap ng person mo kung isi-save ba ang relasyon or magkanya-kanya. Kasi nakatatlong cards na yung person mo nag-i-stay siya sa relasyon dahil sa physical contact na ibibigay mo yung pangangailangan niya. At itong additional card na 5 of Pentacles ang nagsasabi na pakiramdam mo may relasyon kayo pero mabagal talaga yung pag-usad. At tingin mo din na pareho na kayong nahihirapan na resolbahan ang problem sa koneksyon o relasyon. At itong The Magician ang nagsasabi na hindi mo sasayangin yung oras mo or panahon sa sitwasyon na hindi na epektibo sa buhay mo. Mas bibigyan pansin ang pangarap. Itong 3 of Cups naman, ang ilan sa inyo mas namayani yung pagmamahal, pwedeng sa sarili o kaya sa karelasyon mo. Na mas happy ka na single o kaya itinuloy mo yung pagpapakasal nyo ng person mo. Mukhang ang ilan kasi sa inyo pregnant ka na. Scorpio, ito na lang yung tatlong cards na natitira. Taurus. At ang huli, Gemini. Ikaw na lang tumukoy kung nandito ba yung initial or first letter na pangalan ng person mo.